Hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa ating po mga OFW at sa ating po mga seafarers. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Dalangin ko po sa may kapal ang malakas na pangangatawan para sa ating lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 2003. 2004, 1 piso serisal. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Mangyari itong itong coins na 2003 at 2004, nagtaka ako Nagtaka ako noon at nagtanong ako sa sarili ko, bakit kaya naging number 1 sila sa doon sa malaking tindahan ng coins sa Amerika. Biglang tumaas ang presyo nila, naging valuable sila. Kung sa why it is valuable? Sa 2003 at saka sa 2004, bakit sila naging valuable? Yan. Ayan ang ating tatalakayin ngayon. Ito kasi ang presyo nitong 2003, alamin natin Ang presyo ng 2003, yan, non-magnetic 2003, non-magnetic piso. Shop now. Ayan na po ang presyo niya. $10 saka $11. Yan po ang naging presyo niya Medyo matindi po yan. Napakamahal po nun Halos 500 pesos po sa atin ang presyo niya Sa malaking tindahan ng coins sa Amerika. Siyempre, dollar dun dun sa eBay. $10 tsaka $11. Pupunta naman natin yung 2004 Yung 2004 naman, ayan. 2004, ayan. $7 po $7 na pinaka-presyo niya, yung pinakamataas niya, yung magagandang klase yan ang ngayon. Yan ang aking katanungan. Bakit ba naging napakamahal nitong 2003 at saka nitong 2004? Naging favorite sila. Mangyari pala, etong etong 2003 at saka 2004, pala siya? Transitional coins. Transition, kaya pala ang mahal. Hindi ko nga natunugan yun. Nagtanong-tanong lang ako Nakakalap ako ng impormasyon Ayan pala, transition coin. Kumbaga sa ang pagkagawa nito kasing 2003, 1995 to 2003, po siya, hindi po siya namamagnet. Non-magnetic po siya. Nickel, nickel plate, nickel ba yan? Yan. Hindi siya namamagnet. Ito namang 2004, namamagnet siya. Kaya pala naging favorite sila. Bali magka-partner po itong itong coins na to. Talagang nabibili po siya sa Nabibili po siya doon sa malaking tindahan ng coins sa Amerika. Tataka ako dati, bakit di ko kaya naisip yun? No? Kasi doon sa ibang bansa kapag yung may transition na ng paggagawa ng coins, pagmiminta, tinatabi po nila yan. Kamukha nung yung 1981 Lincoln Penny, tsaka yung 1982, 1981, tsaka 1982 Lincoln Penny, po siya, yun ang transition. Mag-iiba na yung metal na gagamitin nila. Dito naman sa atin, ito pala ang unang unang transition na Itong, kasi sikat na sikat tong serisal na to Kung sa ito yung yung naging number 1 siya doon sa malaking tindahan ng coins kasi nga pala sila ay ang transition coin. Una pa lang sa atin to Yung transition coin na yan Una pa lang po sa atin Bihira pa natin marinig yan sa atin kasi nga siyempre napakabata pa ng ating napakabata pa ng Pilipinas para sa mga coins. Sa paggawa ng coins. Hindi ko naisip yun Kasi maraming sa ibang bansa pala yung transition coin. Nagiging paborito pala nila. Talagang kahit common coins, tinatabi nila. Mag-partner yan kasi nagiging valuable talaga pagdating ng araw. Ayan po ang aking sariwang impormasyon na nakuha mula sa ibang bansa. Sa atin kasi hindi hindi siya pansinin Hindi natin to pansinin pero may mga collector na talagang nangongolekta na yan. Siyempre may mga nakatabi na sila ng 2003 at saka 2004. Tayo po
hindi pa natin gaanong alam. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ngayon alam na po natin na valuable po ang 2003 at saka 2004. Yan. Yung non-magnetic at saka magnetic. Yan. Ito, non-magnetic to eh. Ito, anto isa. Bali, namamagnet siya. Nickel-plated steel. Ito, nickel copper zinc yata to. Ito, hindi namamagnet. Yan. Ito isa namamagnet. Oh. Yan, oh. Sumasama siya sa magnet. Attractive siya sa magnet. Kaya pala, napakamahal pala nito. Naging valuable sila dati kasi nagtaka ako nung talaga bigla siyang bumulusok sa sa presyo Yung pala ang dahilan. Sabi ko, ano kaya ang dahilan nito? Bale, malalaman ko rin pagdating ng araw. Ito na nga, naalaman ko na ang dahilan. Sila pala ay tinatawag na transition coin. From magpapalit na sila ng metal content, non-magnetic tsaka magnetic. Yan ang yung pala yun, no? Tingnan natin yung presyo, no? Presyo ulit, 2004, Ayun. $7. Yan, $7, no? Tapos yung non-magnetic na 2003, no? Non-magnetic. $11. Ibig sabihin po yan, alam niyo na po kung kung ano yung kukolektahin natin. Kasi, yung iba nga nagsasabi, wala pa silang naririnig na Wala pa silang naririnig tungkol dyan sa transition. Ano ba yung transition? Yung transition po ng pagmiminta, magpapalit na po ng magpapalit na po sila ng metal content. Ayun po, transition niya. 1995 to 2003, non-magnetic. 2004 to 2017, naging magnetic. Yan. Kasi iba nga, meron pang mga variant yan yung iba no? Pero pagka meron pa rin isa tayong tatalakayin yung tungkol sa 2003 kasi 2003 magnetic. May naghihinala, yung iba naghihinala para siyang isang isang error coin kung transition, may error coin sa transition kasi yung mga error coins na yun talagang hindi maiiwasan yan Ayan po ang aking impormasyong nakuha tungkol sa 2003 at 2004. Ano po pala sila? Isa silang, magka-partner po sila. Transition coin, kaya ang kanyang value ay mataas po, tumaas po. Ayan, alam niyo na po ang kukolektahin nyo, maghanap na po kayo ng 2003 at 2004, yung mga gandang klase. Itabi nyo na po dahil pagdating po ng panahon, pagdating ng araw, magiging valuable po siya talaga. Okay po sana po nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.